Alright mga kababayan, once again magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Parak TV. At eto na nga po mga kababayan, Vice President Inday Sara Duterte pumalag po sa ginawang pagsuspinde kay Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas, Cavite. Alam niyo po kasi mga kababayan, nauna pa ho ang suspension ni Congressman Miao Miao kaysa ho doon sa mga tinatawag nating mga contractors. Yun ho ang pinagtataka ko, yung mga congressman na sangkot ho dito sa mga proyekto ng gobyerno, lalong-lalo na dito sa flood control project. Aba, yung isang Kiko Barsaga ho na gusto lamang ay mapanagot yung talagang mastermind dito sa korupsyon. Grabe ho yung paglaban ni Congressman na Miao Miao sa korupsyon. Pero mas inuna pa ho itong ipasuspinde. Kung ito ho ay nagawa sa isang congressman na katulad ho ni Kiko Barsaga, ay ano pa ho kaya sa mga simpleng mamamayang Pilipino na katulad natin. No, gusto kasi dito ang lumalabas ho kasi dito ay gustong patahimikin itong si Congressman Barsaga, no? Kasi ang pinupunto lang dito yung paglaban ng batang kongresista sa korupsyon, parang hindi nabibigyan ng pansin ng mga congressman natin, yung mga sangkot sa pagnanakaw sa flood control. Alin bang mas importante? Yung pagnanakaw o yung paglaban sa korupsyon? Ganyan ho yung mga politiko eh. Iba-iba ho sila ng style, no? Makikita nyo nga ho, may mga lumalabas na balita bakit nitong nagbutuhan ay mukhang biglang dumami yung mga kongresista. Kasi kailangan nila ng malaking boto para mapasuspindi si Congressman Kiko Barsaga. Pero sa mga Pilipino ho, Kong Kiko, ay talagang panalo ho kayo. Gusto ng mas nakakaraming Pilipino ang ginagawa na paghingi ng hustisya nito ho ni Congressman Barsaga, lalong-lalo na ho sa korupsyon. Yun ho ang pinakang importante dito. At siguro, ang isa sa mga dahilan dyan ay yung impeachment na isasampa niya kay Marcos Jr., di ba? Yan ang nakikita natin. At kilala naman natin si Congressman Barsaga na kung saan ay talagang gusto niyang pag-resignin itong si Bongbong Marcos. Dahil nga po hindi po masolusyonan. Hindi po masolusyonan itong issue po dito sa flood control na ito dahil maliliit na isda lamang po ang kanilang mga nahuhuli. At ngayong araw din nga po mga kababayan ko ay yung ICI, mukhang may nag-resign na naman. Oh, 'di ba? Unti-unti na hong lalagasan etong gobyerno ni Marcos Jr. Sino kaya ang ipapalit nila? Kay dating DPWH Secretary Babes Singson. So ito mga kababayan, alamin natin itong balita na ito. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pagsuspinde kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng House Ethics Committee. Anya, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng pamahalaan laban sa mga kritiko, kabilang ang nasaksihan na pagdukot sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na matinding kritiko ng Administrasyong Marcos. Si Jason Rubrico magbabalita. Sinuspinde ng 60 araw si Representative Kiko Barzaga dahil sa umano'y unethical behavior kasunod ng sunod-sunod na kritisismo laban sa gobyerno sa pamamagitan ng social media post. Tinawag ni Vice President Sara Duterte ang hakbang na ito bilang bahagi ng serye ng pagsupil sa mga tinig na nagsasabi ng anyay uncomfortable truths. Ayon kay Duterte, hindi ito ang unang pagkakataon na naparusahan ang mga kritiko ng pamahalaan. Aniya, sa loob lamang ng wala pang isang taon, nasaksihan ng bansa ang pagdukot sa isang dating pangulo at ang pagsasampa ng kasong inciting to sedition laban sa ilang individual, kabilang siya dahil sa kanilang pagtutol sa mga nasa kapangyarihan. Yan na nga ho ang mahirap, Kasi kung makikita nyo ho, etong si retired General Romeo Pugis, mga kababayan ko, ay sinampahan din ho ng kasong inciting to sedition at yung iba pa. Nakikita ho natin, mga kababayan, na kapag ikaw
against ka sa gobyerno ni Marcos Jr., eh ganito po yung ginagawa nila. Pananakot, pagsasampa ng kaso, abay mahirap po yan. Ano? Nawawala ho yung karapatan natin na ipahayag natin ang ating mga damdamin, yung freedom of speech po natin ay tinatapakan na ho nila. Sabi nga ho dito ng Vice President Inday Sara Duterte, in less than a year, we witnessed the kidnapping of a former president, the filing of inciting to sedition charges against several individuals, including myself, simply because we dare to question those in power. At hindi ho masama, ano? Hindi ho masama, mga kababayan ko, natanungin natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Dahil ngayon, sa issue ng korupsyon, tanungin natin, saan ba talaga napunta yung pera? Sino ba talaga yung salarin? Sino ba talaga yung utak sa pagnanakaw ng lahat ng ito na pera ng taong bayan? Kailangan nating malaman kasi tayo mga Pilipino, tayo mga taxpayer tayo. Ngayon, pagka tinanong mo, pag hinanap mo, pag nagkaroon ka ng mga ginagawa natin, ng mga protesta, yung mapapayapang protesta, abay, kakasuhan ka dito. Eh yun ho ang mahirap at yun ang mali. Alam niyo ho mga kababayan, noong nakaraang administrasyon, sa pamumuno po ni dating Pangulong Duterte, may nakita ko ba kayong ganyan na congressman na sinuspinde dahil lamang gusto niyang ipahayag yung kanyang damdamin, gusto niyang solusyonan, gusto niyang makakuha ng hustisya ang mga Pilipino laban sa korupsyon. Alam niyo ho, Congressman na Kiko Barsaga, no, kahit to suspendido ho kayo, patuloy ho kayong sinusuportahan ng mga Pilipino. Lalo na ngayon, mas lalo kang sa paningin namin, ang mas nakakaraming Pilipino, ikaw ay nagmumukhang bayani, ikaw ay tumayo. Kaya mong panindigan ang pagiging Pilipino mo na labanan natin itong korupsyon na ito. Dati ang nilalabanan ng mga Pilipino, yung dayuhan. Pero ngayon, ang nilalabanan natin, yung sarili nating mga niluluklok diyan sa gobyerno. Yung mga tao na pinili natin na sana maglilingkod ng tapat sa sambayanang Pilipino, ay yun ngayon ang nilalabanan natin. Bakit? Dahil hindi nila mapatupad na maayos yung batas, hindi nila maintindi ang maisaayos ang mga mamamayang Pilipino. Hindi nila magawa ng maayos ang trabaho nila. At lalong higit, hindi nila magamit ng tama ang pondo ng bayan natin. Katulad na nga lamang dito sa flood control projects. Isa pa lamang ho itong problema ng bansa natin, ang flood control projects. Ano pa ho kaya kung uungkatin natin ang iba't ibang departamento ba ng gobyernong ito? Siguro ho, napakarami ng nanakaw talaga. No? Kahit sa ang departamento ng gobyerno. Oh, meron nga ba? Di ba? Kasi ito, flood control pa lang itong napupuntahan natin. Oh, may mga issue tayo ng ginto, ng mga PhilHealth, PDIC, marami hong kinakaharap na issue itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang problema dito, mga kababayan ko, ay ito na nga. Talaga hong panggigipit para patahimikin ang mga kritiko. Ito yung mahirap, mga kababayan. Huwag naman kayong balat sibuyas. Kung nagtatrabaho sana kayo ng tama, ay hindi ho sana magrarally yung mga tao. Wala hong titirada sa inyo ng mga kritiko. Kung tama ang ginagawa niyong pagpapatakbo, paggamit ng pondo ng bayan natin para mapakinabangan ng mga Pilipino. Ito, ituloy ho natin. Rihan, giit ni Duterte, sa isang bansang ipinagmamalaki ang demokrasya, hindi dapat ituring na banta ang pagtutol. Yun na nga ho ang problema no? Nasa demokrasyang bansa tayo, pero mukha tayong nasa ilalim ng martial law. And a nation that takes pride in democracy, this and should not be treated as a threat. Diba? Demokrasyang bansa tayo. Karapatan naming mga Pilipino na ipahayag kung ano ang saloobin ng bawat isa. Dahil unang-una, pera namin yung hinahanap namin. Ano na nangyari kung saan napunta? Tapos, pag hinanap mo, ikaw pa ngayon ang masama. Sayang. Sayang ang gobyerno ni Marcos Jr. na nasira ng korupsyon, mga kababayan.
Nakita nyo ho, nung nakaraang rally, nandun din tayo sa Mindiola, talagang napakaraming barikada, napakatindi ng bantay. No, ang tindi nung ano nila, yung mga barikada nila, talagang hindi talaga makakapasok yung mga realista. Yun ang nakita ko talaga. Takot na takot sila mga kababayan. Kasi takot kayo sa sarili ninyong multo. Kung maganda sana ang ginagawa niyong trabaho, kung maganda sana ang serbisyo nyo para sa mga Pilipino, hindi magpoprotesta ang mga tao. Di ba? Ang pagtutol. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi pribilehiyo ng nakatataas kundi batayang karapatan na ginagarantiya at pinoprotektahan ng konstitusyon. Aniya, karapatan ito ng bawat Pilipino, lalo na ng malingkod bayan na may tungkuling magsiwalat ng katotohanan. Giit pa ni VP Sara, kung ang isang halal ng bayan tulad ni Barzaga ay maaaring patahimikin, paano pa ang mga ordinaryong Pilipino na walang kapangyarihan? Yan ho ang malaking katanungan ngayon, mga kababayan. Ha? Kung itong si Congressman Barsaga ay pinapatahimik nila, paano pa tayo? Paano pa yung mga ordinaryong Pilipino? Paano pa? Sino ang maglalakas ng loob para maglabas ng kanilang mga hinaing? Yung ating mga retired, di ba? Ng mga men in uniform, yung mga retired natin, inasuhan na rin. Oh, ayaw nilang tuligsain sila. Bakit? May tinatago ba kayo? Naglalabas lang naman kami ng mga hinaing namin sa gobyerno. Hinahanap, ulit-ulitin, hinahanap namin ang pera, ang buwis namin kung saan napunta. Gusto naming panagutin kung sino ang mastermind sa lahat ng ito. Hindi po pwede na makukulong lamang yung mga taga-DPWH, yung mga nasa mababa. Merong mastermind. Di ba? Ngayon nga, meron tayong tinatawag na pork barrel kings. Oh, lumabas sa balita na ang pork barrel kings na ito, si Sandro Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez. Oh, doon sa PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Oh, yun yung ata meaning nun. Alam niyo mga kababayan, sa laki ho ng pork barrel dito ni Sandro Marcos, dapat niya hong maipaliwanag din yan kung saan napunta. Sabi naman ho ng Malacanang, mga kababayan, doon sa kanyang pork barrel na yon, ay willing daw naman yung sa lifestyle check na yan, lifestyle check na yan. Ilang buwan na pinag-utos yung lifestyle check. O sino-sino na ba yung nakapagpasa? Ha? Naku, mahirap ito eh. Alam nyo, sobrang nawalan ng tiwala ang taong bayan. Lalong-lalo na dito sa Congress natin. Di ba? At ngayong darating na 2028 election, Pilipino, tingnan yung mabuti. Sana may matutunan tayo. Hindi tayo po pwedeng pumili uli ng mga politiko na nagnanakaw ng pera natin. Huwag nyo na silang iboboto. Doon tayo sa mga politiko na talagang may tunay na tapang at malasakit para sa mga mamamayang Pilipino. Nakikita ko sa mga rally, merong senior citizen. Alam nyo, dapat nasa bahay na lang yun eh. Gusto ko nga sabihin sana doon sa kaibigan ko, no? Sabihin ko sana sa kanya, dapat ay hindi ka na nagpupunta sa rally. Pero karapatan niya yun eh. Alam niyo yung may edad na, tapos nandun sa lansangan, gusto talagang makipaglaban, sumisigaw din para sa bayan, na dapat sana'y nasa bahay na lang, ini-enjoy yung kanyang retirement. Kasi dating seaman yun, pero makikita mo, nandun na sa rally. Para lamang maipahayag yung kanyang freedom of speech. Pero anong ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr.? Although, nandun tayo, pinapayagan tayo ng mga peaceful rally, pero yung sa ganito, ako, I stand dito kay Congressman Miao Miao. No, saludo ko sa tapang ng bata na ito. Ganito dapat, mga kabataan, ang tularan nyo.
Kahit sa mga politiko, ito dapat yung tularan nyo. Natatakot pa kayo na baka mamaya kayo pangalanan ni Kiko Barsaga kaya bumoto kayo ng yes? Eh yun ang matinding tanong dito. Hindi ba dapat ang pinasuspindi nyo or binigyan nyo ng show cause order? Eh, yung mga congressman na sangkot ang pangalan diyan sa flood control, dapat yun ang inuna natin. Dahil yun talaga ang issue. Yun ang tunay na issue ng bayan natin, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Di ba? O ito, tuloy natin. Ang oposisyon, binigyang diin ni VP Sara na ang tunay na demokrasya ay nangangailangan ng tapang at ang karapatang malayang magsalita at magtanong ay pundasyon ng demokratikong lipunan. Aniya, ang malayang pamamahayag at pagtutol ay hindi dapat ituring na banta o dahilan ng pananakot. Sa huli, iginit nito na nakikiisa siya sa bawat Pilipino na hindi natitinag at patuloy na tumatayo sa harap ng pananakot. So ayan po mga kababayan, maraming salamat din sa ating Vice President Inday Sara Duterte dahil nakikita niya, alam niya kung ano yung ginaing ng mga kababayan nating Pilipino. Alam niya kung ano yung pinaglalaban natin. Di ba? Alam niya kung bakit tayo nagrarally. Eh di katulad ng mga politiko, kailan kayo magigising? Yung mga politiko na nagbubulag-bulagan pa rin sa mga tunay na nangyayari. Hindi pa rin kayo magising? O talagang, sabi nga pag itong mga ito hindi pa nagising, siguro kasabwat tong mga to. Kasabwat pa kayo, mga sir? Di ba? At hindi lamang yan, mga kababayan ko, syempre pasalamatan din natin yung mga congressman na bumoto, sumuporta para dito kay Congressman Kiko Barsaga. Ganon din yung mga Duterte, kasama si Representative Ungab, si Drew Ungab, mga kababayan, suportado rin itong si Congressman Miao Miao. Kaya nga ngayon, kung makikita nyo ho, ay bagsak po talaga itong ratings po ni Mr. President Bongbong Marcos. Grabe ho ang binagsak ng ratings niya. No? Siguro, kaya pagka may mga lumabas ng mga survey na naman, dahil ngayon, alam naman ng mga Pilipino na bumaba, sobrang baba, sad-sad talaga. Talagang gumugulong talaga pababa. Alam mo yun, parang yung katawan ng nyug, pagka tinulak mo sa pagka tinulak mo sa kalsada, kusang gumugulong. Oh, ganun. Alam mo yung bola, ano yun mo sa kalsada, gugulong yan. Pero yung paggulong nung kay Bongbong Marcos, talagang sad-sad talaga. Kasi ngayon, sa bawat 5 Pilipino, isa na lamang yung naniniwala. Isa na lamang yung satisfied sa performance ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, kung isa ang naniniwala kay Bongbong sa 5, di 20% na lamang ng mga Pilipino. Di ba? Ang naniniwala sa kanya. Bakit hindi ka pa nagre-resign? Di ba? Bakit hindi ka pa bumababa sa pwesto? Yung daw panawagan, ano sabi ni Auntie Claire? May panawagan dyan si Auntie Claire. Handa daw lahat handang harapin. Pero yung hair follicle drug test, yun muna dapat ang unahin natin. Di ba? Kung kailan. Yun ang problema sa Pangulo natin ngayon. Kailan siya magpapa-hair follicle drug test? Yun yung iniisip ng mga kababayan nating Pilipino at pinapanawagan sa ating Pangulo kung kailan magpapa-hair follicle drug test. Ito, tuloy ho natin mga kababayan ko. Tingnan natin kung paano gumulong itong ratings po ni Bongbong Marcos. Now at his weakest. Ayon yan sa isang political analyst sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ng kanyang administrasyon at pamilya. Makakabawi pa kaya si PBBM ngayong may mga panawagang bumaba na siya sa pwesto? Narito ang agenda report ni George Cahiles. Wala ng hard fix. Sandali lang, tingnan nyo, grabe no? Barbed wire muna, taas pulis. Napakakapalo niyan, hindi ka makakadaan dyan. Tapos napakaraming kapulisan yan. Yan ang litrato na yan, doon ho yan, yung video na yan, doon yan sa may, sa may recto.
trailer o mga pulis ang nakapigil pa sa tuluyang pagpasok ng kontrobersya ng korupsyon sa Malacanang. Umaalingaw-ngaw na rin sa mga lansangan. Marcos Oh, ayan oh. Mr. President, hindi mo ba naririnig? Ang sigaw ng mga kababayan mong Pilipino ay nalinaw-linaw oh. Marcos resign. Kailan ho kayo bababa sa pwesto? Oh. Yan ang panawagan ng mas nakakaraming Pilipino eh. Kasi yung iba may panawagan din sila pero hanggang doon lang kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayaw ka naman nilang pag-resignin. Pero kung nakita mo, nilangaw naman sila noong nakaraang rally. Pero ito, yung mga nananawagan ng Marcos resign, consistent eh. Dumadami. Pero yung mga nagpupunta sa rally, kung makikita nyo, di ba? Yung una, konti lang tayo. Ngayon, parami tayo ng parami. Lalong-lalo na noong huling rally natin, dyan sa may People Power Monument. Makikita nyo ang tao ron, napakarami. O tanggang kailan ka kaya pag bibingi-bingihan, talagang gusto mo talagang matapos ang iyong termino hanggang 2028. Ngayon, Mr. President, no, sabi nga ng iba, your part eh. Pero kung gusto mong tapusin, hindi ko alam, papayag pa itong mga kababayan natin na talagang pinapababa ka na. resign. Para sa political analyst na si Lester Balmatero, patuloy na pinahihina si Pangulong Bongbong Marcos ng sunod-sunod na bombang sumasabog sa bakuran ng palasyo. Kabilang na ang mga aligasyon ng insertion at kickback sa 2025 budget ayon kay Zaldico. Di umano'y pagiging adik ayon mismo sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Mabagal na pag-usad ng investigasyon sa flood control scandal. Pagkadiskubre ng bilyong pisong pork barrel ng kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos. O yan ho yung sinasabi natin, ano? Di ba? Yung pork barrel ni Leyte First District Congressman Representative double-double na, no? Ferdinand Martin Romualdez. At saka itong si Sandro. Tingnan nyo yung mga figures na yan, no? Grabe, lalaki. Kaya nga sila, ayan, no? Locable are the new pork, Sandro Marcos and Martin Romualdez are the pork barrel kings. Di ba tama tayo, mga kababayan? Sila na ngayon ang hari ng mga baboy, ng mga pork barrel. Ayun naman, oh. Alright, tuloy natin. House Majority Leader Sandro Marcos at paghina ng ekonomiya, bunsod ng malawakang korupsyon sa pamahalaan. Probably this is the weakest kasi makikita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa, no? Nitong mga nakarang araw, ang Pangulo na mismo ang nagbibigay ng update sa gumugulong na mga investigasyon sa flood control scandal. No sacred cows anya na maging ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez kasama na rin sa pinaiimbestigahan. Laglaga na raw ayon sa mga kritiko, pero para sa administrasyon, pagpapakita raw ito na sincero ang Pangulo. Bagamat nang hihina, posible pa rin naman daw matapos ng Pangulo ang kanyang termino sa 2028. Kung hindi man siya mapaalis completely, no, resignation na kinokol ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging siya, no, to some extent maging late. Antindi naman yan pagka hindi pa rin nag-resign. Di ba? Antindi ni Mr. President pagka hindi pa rin nag-resign. Di ba? Yung ating kayang mga kasundaluhan, yung ating kayang mga kapulisan, ano na ho kaya ang ginagawa niyong aksyon doon sa sinabi ng ating Senadora Amy Marcos na adik talaga itong kapatid niya, ng ating presidente. Ay nagtatanong lang po tayo, ano na ho kayang aksyon ang ginagawa ninyo sa mga sandaling ito? Black President at kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Yun ho ang pinakang yun ho yung pinakang gaba. Di ba? Yun ho yung pinakang hindi maganda sa mangyayari sa 2028. Kung sino ho ang i-endorso ni Bongbong Marcos, siguradong sa kangkungan pupulutin. Unang-una, dahil nga ho, yung kanyang administrasyon, maraming mga kontrobersiya. Yung administrasyon ho ni Pangulong Bongbong Marcos.
Sa dami ho ng mga kontrobersya na yan, tapos pag nag-endorse ka ng isang politiko, aba, ay sabi nung ano, di ba, parang halik ni ano yan, alam nyo na, hindi ho natutulog yung mga Pilipino. Alam ho nila ang mga tunay na nangyayari sa bansa natin. Hmm. At kung ikaw, alam ko naman, halimbawa, ito halimbawa lang ha, halimbawa, endorse na si Rapi Tulfo. Mr. Senator Rapi Tulfo, halimbawa, endorse ka ni Mr. President Bongbong Marcos sa 2020. Papayag ka ba? Huwag ka nang pumayag kahit tumakbo ka ng ano, wala sa kanya, di ba? Okay lang naman. Pero, ang masaklap niyan, kahit sinong piliin ng administrasyon sa 2028, hindi sila mananalo kay Vice President Inday Sara Duterte sa isang malinis na halalan. Kahit pa ho yung mga dilawan, hindi ho, mahirapan ho silang manalo. Dahil nakita na ho nila kung ano ang nangyari sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Nakaporma muli yung mga dilawan, nakabalik muli. Pinahina na yan noong panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Pero ngayon, bumabalik sila. Unti-unti, pumuporma. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Dahil mismo, nagtandem sila. Yung iba, kasi, di ba? Yung iba, nandyan sa administrasyon ni Marcos. Yung iba, nanalo pang senador. Alam nyo naman, yung pagkapanalo ng dalawa, kino-question din ng mga kababayan natin. Ako, hindi ko na kino-question yun. Alam nyo kung bakit? Basta magtrabaho lang kayo dyan ng maayos. Di ba? Trabaho kayo ng maayos. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakukuha yung hustisya. Katulad na nga lamang, di ba, yung dyan sa ating mga Duterte, di ba, na dapat nanalo. O yung mga Duterte natin. Nagtataka ang mga kababayan natin Pilipino kung ba't may nakapasok na dilawan. Sabi nila, talagang solid Duterte sila. So, di ba, magtataka ka? Kahit tayo, solid Duterte tayo, mga kababayan. Kailangan nating ituloy-tuloy lang itong ginagawa natin. Sa 2028, doon tayo babawi. Kung ano man ang ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte, hindi namin kayo makakalimutan. Kung ano mang ginawa nyo sa Vice President Inday Sara Duterte, hindi namin kayo makakalimutan. Kung ano mang mga paninira ang pinitawan nyo, hindi yan makakalimutan ng sambayan ng Pilipino. Nanonood lang sila. Yung mga wala sa rally, alam mo, ganito yan yung mga wala sa rally, nasa social media, doon mo makikita, di ba? Yung iba dyan, kinukumpara sa ipis, talo pa rin sila. Kinukumpara sa aso, talo pa rin sila. Ganun ho, mga kababayan. Kaya kitang-kita na ho nila ang resulta. Kasi yung mga kababayan natin, nagmamatsyag lamang yan. Alam nila kung sino talaga ang karapat-dapat sa bansa natin. Muli, ulitin natin, sino kaya ang politiko ang i-endorse ni Mr. President sa 2028? Wala ho. Mas lalong masisira lamang. Tuloy natin. Pero ang mga miyembro ng gabinete, iisa ang tono, tuloy ang serbisyo sa kabila ng eskandalo. Lagi nga ng Pangulo naman sinasabi sa akin na bagamat meron tayong kampanya laban sa korupsyon, dapat yung mga kababayan natin, lalong-lalo yung mga nasasalanta ng iba't ibang mga disaster. Doon sa ito si Secretary Rex Gatchalian. Mr. Secretary, yan ba sa ating DSWD ay naibibigay ho ba ng tama? Lalong-lalo na ho, yung mga nakaraan, di ba? Meron tayong mga AIS, mga AGA, mga tupad, yan ba ay naibibigay ng patas, ng tama para sa mga kababayan nating Pilipino. Maganda kung nagagawa nyo ng maayos yung trabaho nyo, pero wala ho ismayado pa rin ang mga kababayan natin. Hirap na hirap po. Hirap na hirap po kung paano pa kayo papaniwalaan ng mga kababayan natin. Kahit nagtatrabaho kayo, hanggat hindi ho nasusolusyonan yung mga issue, lalong-lalo na sa korupsyon,
mahihirapan ho ang gobyerno ni Marcos. Dapat napoprotektahan pa rin sila. Tuloy-tuloy yung serbisyo. Ang nararamdaman ng OFWs ngayon, of course, meron silang sama ng loob, sabihin na natin, dahil sa harap ng kanilang paghihirap ay pagkita ng halaga ng pera sa abroad ay nangyayari itong mga katiwalian sa bayan natin. Pero Yan, yung mga OFW natin na yan ang isa, di ba, nababawi sa 2028. Ngayon, yung i-endorso ni Mr. President sa 2020, yari na. Di ba? Ismayado ang mga OFW. Dahil sinabi na rin na talagang kahit na sa patuloy pagsusumikap ng mga kababayan natin, wala silang nakikita sa gobyerno natin. Pati yung pinagpapawisan nila na sa tax, ninanakaw pa. Paano ngayon yan? Paano pa kayo pagtitiwalaan yan? merong pahatid na pag-asa ang administrasyon ng Pangulong Marcos kasi ang gusto naman ng mga OFWs ay merong investigasyon at may resulta yung mga investigasyon. Well, cool. Ang problema ho dito, gusto nga ho nila na may investigasyon, may resulta, pero nakita nyo naman, hanggang doon lang sila sa mga maliliit na isda. Yung mga mastermind, nananatili. Nananatiling hanggang kay Saldi ko lang eh. Hindi naman magagawa ni Saldi ko yan na mag-isa. Diba? Yun yung panawagan ng mga kababayan nating Pilipino. Kaya hirap na hirap eh. Hirap na hirap po itong administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Alam niyo, Mr. President, no? Sana ho, kung talagang pagkaloob sa inyo na matapos nyo itong 2028, ito naman sa natitira yung panahon, gawin nyo kung ano yung tama. Pero kung akong tatanungin nyo, abay, sa akin no, dapat na ho kayong mag-decide. So, hindi nyo ho kayang pamunuan yung bansa natin. Marami hong mga issue na hindi nyo masagot. No? Itong sa flood control lamang, ilang buwan na ho, ay wala pa rin tayong no, bitin eh. Bitin yung mga mga napapanagot. Kasi ganito lang, DPWH, maliliit na mga isda lamang. Dahil alam naman ng mga Pilipino kung sino talaga ang sangkot dito. Asa sa inyo, di ba, yung mga insertion. At ganun din sa pagpirma mo sa budget, di ba? Sabi mo nga, review mo, di ba? O, hindi na kayo natutulog. Dahil sa pag-review nyo ng mga gaan na yan. Mga budget na yan. At sa pagpirma nyo sa GAA, doon tayo nagka-problema. Marami yung nakalusot. Kaya, Mr. President, no, ang panawagan ko, mag-resign ka na, bigay mo doon sa mas karapat dapat. Yung kayang pamunuan talaga ng bansa natin. Kawawa yung mga kababayan Pilipino. No? Ako, sabi ko nga, naawa ko dun sa mga senior na lumalabas sa kalsada para mag-rally. Dapat sana, nasa bahay na sila. Naawa ko sa kanila. Alam niyo yun, sariling pamasahe, di ba? Minsan, may mga tubig doon, nakakainom ka. Kadalasan, yung pagkain doon, hindi sapat. Kaya minsan, may baon na lang din mga biskwit. No? So, ayan, muli mga kababayan. No? Hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. No? Mabuhay po yung mga kababayan nating OFW. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino na lumalaban sa korupsyon. Maraming salamat po at sa mga bago sa channel natin. Huwag niyo pong kakalimutan i-like, share at subscribe po ang channel natin. Muli, si Parak TV, mabuhay po. Tayong